Nagsimula ang lahat nung nag-viral ang isang panawagan tungkol sa nawawalang chemical engineering student ng Adamson University, ang 24 anyos na si John Matthew Salilig. Matapos ang 10 araw ng pagkawala, nagulantang na lang ang publiko nung natagpuan si John Matthew o Mat-Mat para sa kanyang pamilya na isa ng bangkay. Ang kanyang labi nakita sa bakanting loting ito sa Imus sa Cavite na aagnas na. Kulay talong ang balat at puno ng pasa ang kanyang mga hita. Kinumpirma ng kanyang pamilya mismo na sumailalim si Mat-Mat sa welcoming rites ng kanyang fraternity, ang Tau Gamma Phi. Welcoming rites na nauwi sa hazing. Imagine for a 24-year-old student, bibigyan mo ng 70 or more paddles for that. Oh my, sobrang-sobra. Pinag-iinitan, dumadaing na siya na nasusuka daw siya. Ikaw, ilan ang nakuha mong palo? More or less 70 plus the rituals pa po. Gaano kalakas? Full swing, todo po. Nung nakita ko kasi siya, yung facial expression, helpless talaga. And halatang he suffered a lot bago siya mamatay. Matagal nang may batas laban sa hazing, pero tila hindi tayo natututo dahil ang listahan ng mga namamatay sa karahasang pinaiiral ng mga fraternity nadadagdagan mga buhay ng mga kabataan na nasasayang lang, alang-alang sa tinatawag nilang kapatiran. Tatlo round ang nakasabay ni Mat-Mat sa hazing. Yung tatlo, buhay. Welcoming rites ang tawag sa aktibidad na sinalihan ni Mat-Mat. Dahil dati na siyang miyembro ng Tau Gamma Phi sa Zamboanga City. Kaya dapat daw hindi na ganun katindi ang mga tinamo niyang pasakit. Isa sa mga nakasabay ni Mat sa welcoming rites na yon, ang neophyte at political science student na si Roy. Siya man nagtamo raw ng napakaraming pasa sa kanyang mga hita katulad ni Mat. Roy, pwede bang ikwento mo sa akin kung ano yung nangyari sa hazing ninyo? February 17 po, sinabihan na nila ako na mag-ready physically tsaka mentally. Nagpaalam po ako sa parents ko na pumunta sa fun run. Fun run? Fun run lang po ang paalam ko. Bakit mo ba gustong sumama sana doon? Sabi po nila kasi may financial and academic support which is mas nakaingganya sa akin. Plus the brotherhood. Nung araw ng welcoming at initiation rites, isinakay daw sina Roy sa isang SUV papuntang Binyan sa Laguna kung saan naganap ang hazing. Sa second floor ng bahay na ito na under construction pa rin, ang may-ari, ama, di umano ng isa sa mga suspect. Nakita mo ba si Mat? Doon na po sa frat house na pinag-initiation ko. Anong naalala mo sa kanya? Nung nagsalita po siya, parang unspoken po niya. Ayon sa isinagawang autopsy ng Cavite Provincial Crime Laboratory, ang ikinamatay ni Mat, severe blunt force trauma to the lower extremities, bunsod ng tinatayang hindi bababa sa 70 palo ng paddle. Member ka na, you don't need to start at zero again, na kailangan mong mag-receive ng 77 paddles. So sa pagkakaalam mo, Michael, 10 paddles na lang dapat. Yun ang masakit po. Kasi ang ginawa nila, binalik po nila uli sa umpisa. Actually, bawal akong tumingin. Nakatalikod lang po ako. Pero naririnig ko po na dumadaing na po siya na sumasakit siya niya, nadudumi siya, pero tinuloy pa rin. Huwag niyo gayahin to ha, mangarte yan. Totoo ba na may nagsabi pa raw na huwag niyong gagayahin ito? That's true. Paanong pagkakasabi? Huwag niyong gagayahin yan, maarte yan. Tignan mo, pag ganyan pinipilahan ng mga brat. Ano ba yun? Lahat gusto siyang paluin. Dahil? Maarte siya. In what sense? Dumadaing na siya na nasusuka daw siya. Ikaw, ilan ang nakuha mong palo? More or less 70 plus the rituals pa po. Gaano kalakas? Full swing, todo po. Pagpapaloin po, minsan napapatamba na ako. Tapos may times po na parang nag-white na po yung paningin ko. Ano yung mga dapat tamaan lang? Bawal pong bumaba dito. Bawal rin po umangat sa likod. So, ito lang po dapat. So dito, sa thighs talaga. Nitong Biyernes, 6 na araw lang matapos mailibing si Mat sa Zamboanga, ang kanyang pamilya lumuwas ng Maynila para masundan ang kaso.
to continue the fight and seek justice for our brother. Ma-assure ko na lahat ng member who participated during the initiation rites makompleto at makulong na. Magandang gabi po. Nakausap ko ang kanyang ama at kapatid. Muli, nakikiramay po ako at yung staff po ng aming programa sa nangyari kay Matt. Kamusta na po kayo, Tay? Sa ngayon po, medyo on the process of recovering, siyempre. Hindi lang medyo masakit na kagaya ko bilang ama, nawalan ng anak sa ganun lamang na paraan. Mabuti sana kung namatay na may sakit, pero namatay na wala namang kalaban-laban. Ang pinakamasakit doon is siyempre na-recover yung anak ko na talagang totally naked. Para sa akin, it's inhuman. It's an evil and cruel act. Paano nyo ho kinakaya? Hindi ko na maibalik yung buhay ng anak ko. Pero kumukuha lang ako ng lakas doon sa taas. Para na rin sa pamilya ko, sa wife ko, na-stroke din yun eh. Tapos namatay pa yung tatay. And then, ito nga, si Matt din. Unimaginable ho siguro yung pain para sa isang magulang kasi di ba sinasabi nga ho nila, hindi namin yan pinadapuan sa lamok o langaw tapos papatayin nila ng ganun-ganun lang. Sabi ko, hindi nga nakatikim ng kahit anong palo itong bunso ko. Inalagaan, binigyan ng magandang edukasyon, tapos all of a sudden, yung pangarap, yung hope niya, yung aspiration and dreams in life, it all shattered. Kakatapos lang gumawa ng activities kasi hindi pa tayo graduate, no? Bunso sa 7 magkakapatid, si Matt. Academically, he excels talaga. Especially on mathematics, science. He's the youngest. So, minsan, mangungulit po yan. Saan kayo? Ano gawa nyo? Pagkakain ng midnight or pagkagising, magpipicture siya. Will post, will send to us. Tatawag siya sandali sa akin to video call. Sabi ko, oh, bakit? Sabi niya, wala lang. Tapos yun, papatayin niya na. So he was that kind of a brother, yung medyo maloko pala. Maloko, makulit. Joker, kumbaga. He's yung parang baby or darling of the family. Life is so unfair. Sa magkapatid, pinakamabigat na siguro ang dalahin ng kapatid ni Matt na si Michael. Miyembro rin kasi siya ng Tau Gamma Phi sa Zamboanga City at alam niya ang tungkol sa sinalihan ni Matt na welcoming rites bago pa man ito nangyari. Totoo ba, Michael, na nagpaalam sa'yo si Matt para sumali sa hazing ng Tau Gamma? Inform po siya sa akin na, Kuya, I'll be attending the activity tomorrow. At least alam mo yung whereabouts ko just in case. Sabi ko, okay, sige. Basta Sunday, may appointment tayo. Do you feel na parang nasa iyo yung burden kasi ikaw yung huling na sabihan niya na merong welcoming Yes po. activity? Sana may nagawa pa ako. Knowing the word welcoming rights, usually nga sabi nga no contact policy eh. Ang pagkasabi nga sa akin, wala lang, formality lang. Kumain kami instant noodles. Okay pa naman po siya, nag-decide kami na magpahinga sa bahay ng isang brat. Hindi ko po makakalimutan na sabi niya sa akin, Tol, pwede bang pasandal ako sa'yo? Kasi nasa coach kami nun eh. Sabi ko, sige lang, sandal ka lang, Tol. Sumandal pa siya sa ganito ko. Tapos nung nandun na kami, pinauna niya kami bumabang dalawa nung isa namin kasama. Nung pagbaba ko po, nagsisissure na si Matt. Nakita mo yung last minutes or hours niya? Yeah. Wala na siya malay, nasusuka. Tapos ano nangyari? Inakit na po siyang kwarto at bawal daw po kami umuwi, din daw po kami magpahingi. So gumawa po ang alibay na nalolocate na ako ng papa ko. Anytime soon, makakarating na siya kung nasan kami that moment. Kaya ayun, pinauwi po nila ako. The next thing you knew about Matt? Wala na po. Hindi mo nakitang binaba siya, dinala sa ospital? Actually, ako po yung nag-request na dalhin siya sa ospital at that time na nagsisissure siya. But they refused kasi nagalit sila sa akin. Anong sinabi sa'yo? Na bawal nga, negative nga sa ospital, hindi pwede, mapapahama kami lahat. Anong nagpalakas ng loob mo para magsalita? Nakita ko po yung iyak ng family ni Matt. Inisip ko po, what if ako yung nandun sa kalagayan ni Matt? Si Matt yung may alam kung sino yung huli kong kasama. Siyempre magsasalta din si Matt. Ganun din po yung ginawa ko. Nilagay ko lang po yung ako sa kalagayan ni Matt. Kaya naglakas loob po ang magsalita.
Nung nakita ko kasi siya, contrast kasi ma'am, how Matt spent his life. Happy person, jolly, cheerful. When I saw my brother that time, sobrang naawa ako sa kanya. Yung facial expression, helpless talaga. And halatang he suffered a lot. Namatay siya ng walang kalaban-laban. Yung nangyari pa ho sa kanya, sinaktan, tapos hindi tinakbo sa ospital. Yun nga po, Tas Ma'am Jessica. tinago pa. Yeah. Paano ho kayo nakakahanap ng saysay o kabuluhan kung meron man sa nangyari ho sa kanya? Maintindihan ko kung dinala nila yung anak ko sa ospital. Kung dinala man nila, gano'n na rin yun ang labas. Ang point ko lang po doon is, at that early time na medyo weak na yung bata at saka medyo may nararamdaman na, they could have stopped. Pag sinabi nating brotherhood, tayo nagbibigayan, we love each other, we care for each other, we help, we reach out for one another. Pero yung kultura po nila na kailangan saktan ng isa't isa. Hindi po talaga ako masyadong engaged sa ganung klaseng kultura nila. Paano mo dinadala yung conflict sa sarili mo? Kasi taugama ka rin. That time, hindi ko iniisip eh. Ang focus ko that time is, hanapin lang yung kapatid ko. Michael, hindi si Matt ang una kasi. All the way from the case ni Lenny Villa. Bakit may ganitong pangyayari sa mga fraternity? Dun sa sinasabi nilang alang-alang sa ngalan ng kapatiran. Paano ba maiintindihan na bakit kasi may ganyang karahasan sa mga fraternity? We just follow the traditions. Kaya lang, we expected na etong late times, andun na po yung anti-hazing. May safeguards na May dapat, safeguards diba? na dapat. Dapat nga, mas lighter na eh. Comparing before, mas mabigat kasi there are fraternity wars. So na, wala na. More on helping hands na nga eh. Kasi may mga outreach programs, which is good. Ang naaalala ko sa hazing, from my past coverage ng mga ganitong kaso, yung mga nandoon sa hazing, hindi dapat lahat kasama eh. Meron isa dapat na para magsasabi na, tama na. Yes. Kasi di ba yung sa group psychology daw, parang pag lahat kayo kasama sa nananakit, nawawala yung guilt eh. Parang isa yan sa mga issues na na-thresh out when they were discussing itong anti-hazing law. Kasi kung hindi, para siyang magda-downward spiral hanggang mangyayari yung hindi nga dapat mangyari. I think parang nangyari kay Matt. Yes. In every tinatawag nilang initiation rites, mayroong master initiator. So siya po magsasabi na tama na, go, siya po ang in control. During sa case ni Matt, siya talaga ang pinaka may malaking responsibility doon sa pagkawala ng kapatid namin. Nasaan ang mga pumatay kay Matt? Pagkatapos, inilibing na lang ng ganun ni hindi ipinaalam kung nasaan ang kanyang bangkay. Paano nila nagawa ito sa isang tinatawag nilang brad o kapatid? Mabilis ang naging tugon ng PNP at ng NBI. Agad inimbestigahan ang nangyari. Pati ang Senado nagpatawag ng investigasyon. Kindly raise your right hand. Humarap doon ang ilan sa mga suspect. Pati na ang tinatawag na master initiator na siya dapat namuno at namahala sa welcoming o initiation rites nang sa gayon walang napahamak o namatay. Nito lang Biyernes, formal nang nagsampa ng kaso ang pamilya sa Lilig kasama ang iba pang survivors. Alam mo bang may batas na bawal ang hazing? Yes po, sir. Bakit niyo ginawa? Ang patuloy na pagtunton sa mga nangyari sa hazing at ang patuloy na paghahanap ng pamilya ni Matt sa katarungan. Sa aming pagbabalik. Persons of interest ang unang itinawag ng PNP sa mga sumali sa hazing. Ang ilan sa kanila, voluntaryong sumuko, kabilang na ang itinuturong master initiator, ang 23 anyos na si Daniel Perry. Humarap din ang pinuno ng Tau Gamma Phi Adamson Chapter na si Tung Cheng Teng Jr. Ikaw ba yung nagligaw-ligaw muna bago ano? Yes po, sir. Hindi ko po talaga matandaan kaya nakipagtulungan po ako sa pulis po para yung sa location po.
Currently, we have total 22 individuals involved in this incident. 4 of these ay yung mga biktima. At we have 18 suspects at nasampahan na rin ng kaso sa DOJ. Kakasuhan sila ng paglabag sa RA 11053 o ang Anti-Hazing Law. Sa kasalukuyang parusa sa hazing na nagresulta sa pagkamatay, reclusion perpetua, meaning non-bailable offense. 20 years and 1 day up to 40 years. There are no words strong enough to express our disgust and condemnation at the senseless acts that led to the untimely death of Trisco Yon John Matthew Matsalilig. We pray for peace and comfort for the family at such a devastating loss. Ang Adamson University, bagamat nauna na nitong sinabi na hindi nito kinikilala ang Tau Gamma Phi bilang lehitimong organisasyon sa kanilang universidad. You are Director of Student Affairs. Yes, Your Honor. Alam mo na mayroong mga fraternity sa loob ng eskwelahan ninyo. There are no honor, but I do not know them personally. Alam pala ninyo na mayroon yan, bakit hindi ninyo ni-regulate? The university has conducted its own investigation and has cooperated with the authorities on the matter. Rest assured, we will not allow anything to come amiss. Samantala, ang 2 pang survivors na tumangging magpa-interview kasama sina Roy at pamilya ni Matt nitong Biyernes, formal na ring nagsampa ng kaso sa Department of Justice. To the Adamson University naman, responsibility nyo yan. Nasa poder nyo po yan. Instead of clearing yourself, help us. So sa inyo, kasta malaman nyo lang kung anong nangyari. Gusto naming mabigyan ng proper justice we deserve for the family and especially for him. No matter how painful. No matter how painful the details. Agree po ako sa ma-abolish yung plot-related violence. Kasi po, parang if the tradition becomes crime, parang wala na pong sense. Tsaka parang pinapatuloy yung yun nga, na pag mahal mo isang tao, kailangan saktan mo. Kailangan matigil yun. Hopefully po, matigil. Para wala na pong buhay tsaka pangarap yung masasayang. I just want to call out the public na please stop the discrimination among all Adamsonians. Kasi hindi po lahat kami parehas ng mga suspects sa pagkamatay ni Matt. Na kami po, we are also grieving and shouting to get the justice for Matt's death. Sana po matigilan yung pambubuli, pang-discriminate sa lahat ng Adamsonians. Bakit ganon? May batas na nga. Meron pa ring mga naglalakas loob na lumabag nito. Nananakit, pumapatay, para lang sa tinatawag nilang kapatiran. Hustisya lang po para kay Matt at ibang biktima po nitong hazing. Pangalawa is to stop hazing. Sana wala na ibang victims of hazing. Kung si Matt man ang huli, so be it. Matt is gone, pero we will fight for justice para sa kanya. Salamat po. Ang tatag niyo ho. Salamat din po, Ma'am Jessica. Salamat po sa pagkakataon na ito. Life is so unfair. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.